Hi! Sa pangalan po ng dakilang Panginoon Jesucristo, isang mapagpalang hapon sa bawat isa. Dito po tayo sa gawain na kung saan tayo po ay magkakaroon ng pagkakalakay sa tinatawag ng mga sita. Ngayon po, meron pa tayong isang aralin. Sabi sa Ebanghelyo ni San Marcos, sa Kapitulo 7, versikulo 1 hanggang 13. At nakisama sa kanila ang mga Pariseo at ilan sa mga iskriba na nagsipanggaling sa Jerusalem. Ngayon po, kung aralin natin, ang ating dakilang Panginoon ay nangaral, nagpagaling ng mga karamdaman, nakihalubilo sa kanila yung mga Pariseo. Ano po yung mga Pariseo? Ang mga Pariseo ay yung tinatawag na tagapagtanggol ng mga kautusan. Defender of the law. Ngayon, sino ba yung mga tagapagtanggol ng kautusan sa panahon natin? Yung kautusan sa panahon natin, ito na yung tinatawag na batas, konstitusyon, and bylaws. Sino yung mga tagapagtanggol nito? Yung mga abogado. Kaya kung titingnan natin, sa panahon natin, ang mga Pariseo, mga abogado, na kayang pilipitin ang hustisya. Kapag mahal ang bayad, kayang manalo. Kapag wala kang pera, kaya kang ipatalo kahit panalo ka na. Yan yung mga tagapagtanggol ng kautusan. Mga tinatawag na mapagpaimbabaw, plastic. Magagaling, nakasulat pa mga pangalan sikat ng isang pamilyang abogado. Pero kapag wala kang pera, kaya kang ipatalo. Bawasan lang yung mga ebidensya, itago lang, at hindi ilabas, tayo na. Kaya kung titingnan natin, bakit nakikihalubilo dito yung mga Pariseo sa ating dakilang? At yung mga iskriba naman, ito naman yung mga writer. Sa atin, tagagawa ng batas, mga kongreso. Ngayon, ano ang pinakalayunin nila para makisama sila sa ating dakilang? Nag-observe sila. At kanilang nakakita ang ilan sa kanyang mga alagad na nagsisikain ng kanilang tinapay ng mga kamay na marurumi sa makatuwid bagay mga kamay na hindi hinugasan. Ibig sabihin, naging observer sila na nakikita ng mga Pariseo at ng mga iskriba na nung una, pumili ang ating dakilang Panginoon ng 12 alagad. At napapansin nila yung ginagawa ng 12 alagad na kumikitin sila ng uhay, pagkatapos kinakain nila, pero yung kanilang kamay marurumi. Kasi po tumitingin sila sa panlabas na kalagayan. Ngayon, ano sabi ng ating dakilang Panginoon? Sabi dito, sapagkat ang mga Pariseo at ang lahat ng mga Hudyo ay hindi nagsisikain, kundi muna mga buhugas na maingat ng mga kamay na pinanghahawakan ang mga salis-saling sabi ng matatanda. Pero aralin natin, ang paghuhugas pala ng kamay ay mula sa salis-saling sabi ng matatanda. Ang kumain na hindi maghugas ng kamay, galing yan sa ating dakilang Panginoong Jesucristo. Eh, kung aralin natin, sino ba yung nagpapatupad ng maghugas ng kamay bago kumain? Sa panahon natin ngayon, Department of Health. Pinaghuhugas ng kamay para daw makaiwas sa mga mikrobyo at bakterya. Na yan pala ay galing sa salis-saling sabi ng matatanda. Aralin natin, ano ba ang logo ng DOH?
may nakapulupot na ahas. Sino ba ang matandang ahas? Ang Diablo. Sa makatuwid, mula sa aral ng Diablo, ang paghuhugas ng kamay. Kung kumain tayo, dumampot ka ng tinapay, diretso mong kinain, hindi ka naghugas ng kamay, hindi po nakapapahamak sa tao. Bakit? Anong sabi ng ating dakilang Panginoon? Ang pumapasok sa ating bibig ay hindi nakasasama o nakapapahamak. Dahil yan, meron tayong sapat na enzyme, resistensya na itinagdalo ng Diyos para labanan yung bad bacteria na pumapasok sa ating katawang laman. Kasi nilikha ng Diyos, perfect ang ating katawan. Kaya kung aralin natin, ang ating katawan, kahit yan po ay masugatan. Halimbawa, sumabit tayo sa pako na sugatan, kahit hindi mo yan gamutin, pusa po yan gagaling. Dahil meron tayong sariling doktor sa ating katawan. Ngayon, ano naman ang ipinapatubag nitong mga naguhugas ng kamay? Walang iba ang sanayin ang ating katawan na uminom ng mga antibiotic, ng mga gamot galing sa pharmaceutical company upang sa ganon sirain ang ating lamang loob sa ating katawan. Pansinin na lang natin. Kumuha tayo ng kapsula. Buksan natin, ilagay natin sa tubig, lusawin natin. Merong latak at merong nakalutang na tinatawag yan extender o kaya gaw-gaw. Yan ipapasok pa natin sa ating katawan. Paano tayo kung salain na lang natin? Tanggalin natin lahat yan. Yung matitira, yun ang inumin natin. Baka pwedeng makaganda pa yan sa ating katawan. Hindi kung tayo kumakain o umiinom ng gaw-gaw. Hindi ba ka? Kaya kung titignan natin, yan lahat ay isa ang pinanggalingan. Papadoktor, pharmaceutical company, kung ano-ano ito ang lahat yan, mayroong ahas na logo. Iisa lang yan. Panlin lang sa mga tao na kung titingnan natin, bata pa tayo, tinuturuan na tayo, mind conditioning, pinipilipit na sa school pa lang. Kapag ang tao ay may sakit, saan ang punta? Sa halip na magsisi at maghingi ng tawad sa Diyos, marahil pagkakasala lang palang pinanggalingan, anong nangyari? Doktor kagad. Dahil nakalagay, bata pa tayo, kunik kagad. May sakit, doktor. Ngayon, di siyempre, nakondisyon tayo sa ganon, ang hanapin natin, meron tayong pananalapi o pera. Pag may sakit, doktor kaagad. Kaya po kung titignan natin, nandyan lang ang Diyos nag-aantay sa atin, humingi tayo ng tawad. Nandyan yung mga halamang gamot tinatawag ng Diyos, kailangan natin. Bakit hindi natin subukan muna yung mga likhang mula sa Diyos na walang side effect sa ating katawan? Inilagay yan ng Diyos. Hindi naman tayo nagtanim. Kapag observa lang tayo sa ating paligid, may pinatutupo ang Diyos yan na kailangan natin. Kaso ang tingin natin yan, dahil hindi natin siya kilala, damo. Pero yan pala, kailangan natin. Hindi ba na? Dati noon, ang tawa-tawa, tinatanggal lang natin. Yung pansit-pansitan, tinatapon lang natin. Nung malaman natin, meron pala silang mga sangkap na pinagkakailangan ng katawan. Ang tawa-tawa, kayang pataasin ang ating isang sangkap sa dugo na white blood cell. Kasi kapag ang tao palaging nilalagnat, bumababa po ang white blood cell. Ngayon, pag pinainom mo siya ng tawa-tawa, tataas ang white blood cell. Anong mangyayari? May panlaban siya sa sakit. Kasi po, ang white blood cell, ang trabaho niya, labanan ng sakit. Kaya kung titingnan natin, yun ang pinakasangkap na kailangan ng ating katawan.
Bakit naman ngayon yung mga pansit-pansitan? Kapag tumataas ang acid natin, dahil sa ating mga ini-intake, nandiyan na yung kape, soft drinks, mga tuyo, nagbabad na babad ng ilang linggo sa ating. Kapag yan ang iniinom natin, pagkasama yung mga inumin ngayon, na kung ano-ano pa, lahat ng yan acidic. Ngayon, kapag ipinasok pa natin yan sa ating katawan, dapat ang ating dugong alkalay nagiging acidic. Kaya nangyayari po yan, nagkakaroon tayo, nagiging prone ang ating katawan sa karamdaman. Kaya po tayo napapahamak. Yan po ang dapat nating unahin. Alamin, baliksikin natin, marahil yan pala ang makatutulong sa atin. Hindi nung salit-saling sabi ng mga matatanda na iyan pala ang ikapapahamak natin. Na itinuturo din ng mga iskriba at ng mga partiyo na dapat sundan ng tao. Kaya na sila mapagmasid. Kapag nakikita nilang hindi naghuhugas ng kamay, sinasaway nila. Dahil po, sila po ay tumitingin sa anyo, hindi sa tunay na kahalagahan kung bakit ang tao alam ng pagod na nga, paghuhugasin pa ng kamay. Diyan ang mangyayari, malalamigan ang ating mga ugat dahil po sa isang pagkakamali, papunta naman po yung sa sakit. Ngayon, kapag may sakit na naman, dahil hindi natin alam na kinakailangan pala natin magsisi, ang mangyayari niyan, doktor na naman ang takbo natin. Ikaya naman pala yung magbabad lang ng pinakuluang tubig na may asin. Hindi ba na? Ano pa sabi dito? At kung nagsisipanggaling sila sa pamilihan, kung hindi mo ng mga humugas, ay hindi sila nagsisikain. At may iba pang maraming bagay na kanilang minana upang ganapin gaya ng mga paghuhugas ng mga inuman at ng mga saro at ng mga ininuman tanso. Hindi ba nga ginagawa natin yan? Yung pinagkainan, kinakailangan idaan sa tubig para hugasan. Hindi pa makontento sa tubig lang sinasabon pa natin. Kaya ang tao, dahil lumago yung karunungan, nag-invento naman sila ng dishwashing liquid, dishwashing tape. Dati nung sabon lang ang ginagamit. Kaya kung ito po, mula yan sa lahat sa saling sabi ng matatanda. Yung paglilinis ng mga kagamitan na ginagamit natin na inuman, saro, na iba-iba mula sa tanso o kaya babasagin. Ngayon, anong nangyari? At siya ay tinanong ng mga parisiyo at ng mga eskriba, bakit ang iyong mga alagad ay hindi nagsisilakan ng ayon sa saling sabi ng matatanda, kundi nagsisikain sila ng kanilang tinapay ng mga kamay na karmalduman? Ngayon, hindi na nakatiis yung mga eskribas at parisiyo. Nagtanong na winang-unuan ngayon ng ating dakilang Panginoon. Bakit ang iyong mga alagad ay hindi nagsisilakan? Bakit hindi sinusunod yung salit-saling sabi ng mga matatanda? Ang tanong, bakit kinukonsinti ng ating dakilang Panginoon na ang kanyang mga alagad kumakain ng tinapay na hindi naguhugas ng mga kamay? Sa tingin po ng mga parisiyo, yun ay karuman-duman. Pero sa ating dakilang Panginoon, bakit niya pinapayagan? Dahil alam ng ating dakilang Panginoon, kayang labanan ng ating katawan ang pumapasok ng bakterya. Saka kung mapahamak man, hindi po nakakahawak. Dahil ang pinapahalagan kasi ng mga parisiyo, yung pumapasok. Pero ang ating dakilang Panginoon, ang aral niya, ang pinapahalagan niya, yung lumalabas sa bibig. Yun po sa puso nang gagaling ang pandaraya, ang kasakiman, ang panlilibat, pagtutuya, paninirang puri, paghusga o paghukom sa kapwa, lahat ng yan mula sa ating puso, papunta po yan sa kapahamakan.
Resulta po yan ng ating gawa, yung lumalabas sa bibig. Hindi ibig sabihin na kung ano yung ginawa natin na hindi umiibig tayo. Ang pagsasalita ay isang gawa. Papunta yan sa kapahamakan. Pero yung pumasok dyan, kung may lasa yung kinain, hindi naman mahahawa yung iba kasi siya lang naman ang kumain. Kaya hindi siya mapapahamak. Ngayon, ano ngayon ang ginawa ng ating dakilang Panginoon nung siya ay tanungin ng mga Pariseo at Iskriba? At sinabi niya sa kanila, mabuti ang pagkahula ni Isaias tungkol sa inyong mapagpaimbabaw ayon sa nasusulat. Ang bayang ito iginagalang ako ng kanilang mga labi, datapwat ang kanilang puso ay malayo sa akin. Bakit po? Totoo, sinusunod nila yung salit-saling sabi ng matatanda. Pinapupurihan nila ang Diyos at niluluwalhati nila. Pero malayo ang puso. Bakit? Sanay na sanay silang maghusga sa kapwa. Nakikita palagi na nila yung mga mali ng kapwa. Na hindi lang naghubas ng kamay, isang karumang-dumal na sa kanila. Na kung titingnan natin, tama ba na kahit hindi ka lang naghubas ng kamay, papansinin mo ba? Nagpupuri nga sila sa Diyos, nagluluwalhati sa Diyos. Alam nila yung mga aral, yung mga kautusan, ipinapangaral nila sa tao. Pero yung mga maliliit na bagay na ginagawa ng mga tao, na hindi lang naghugas ng kamay, nakita pa nila, napansin pa nila. Kaya yan ang sinabi ng ating nabilang Panginoon. Binalikan niya yung sinabi ng hula ni Isaiah. Ang bayang ito'y iginagalang ako ng mga labi, kanilang mga labi, datapwat ang kanilang puso ay malayo sa akin. Bakit po? Ang nais ng ating dakilang Panginoon, mahalin natin ang ating kapwa. Pahalagahan ang kapwa. Ipakita natin ang pagturing sa kapwa bilang sarili natin iniibig. Pero ang maghusga o tumingin, magpansin sa kasalanan ng ating kapwa, yan po ay gawain ng mga Pariseo. Dapat hindi po natin yan ginagawa. Sa makatuwid, kung halimbawa, ako may ginagawa na hindi mabuti sa kalooban ng Diyos, huwag niyong papansinin. Kundi ang titingnan nyo, yung resulta din ng inyong mga gawa, dahil Diyos lang po ang may karapatan maghukom o maghusga. Lahat po tayo huhukuman. Kaya po, ako naman ang hahatulan. At kayo, hahatulan din, depende sa inyong mga gawa. Hindi ba ka? Sabi noon sa Aklat ng Buhay, hahatulan tayo depende sa ating mga gawa. Ibig sabihin, wala akong pakialam sa gawa ninyo at wala rin kayo pakialam sa gawa ko. Parang ganun yung mga gawa. Sariling gawa ang ibig sabihin. Kaya ngayon, kung tayo po ay halimbawa, napapansin natin yung mga diferensya ng iba, matutulad tayo sa minamana o minana ng ayon sa salit-saling sabi ng matatanda na yun naman ang ipinapatupad ng mga iskriba at mga Pariseo. Pero ang ating dakilang Panginoon, sabi pa niya, dapat walang kabuuhan ang kanilang pagsamba nila sa akin na nagtuturo ng kanilang pinaka-aral ng mga utos ng mga tao. Na ginagawa sa nila yung saling sabi ng matatanda, isinasama nila doon sa aral ng pangangaral ng salita ng Diyos. Na dapat sana, ang susundan lang nila kung ano ang nais ng Diyos na ipahati sa mga tao dahil sila ang taga-interpret, taga-paliwanag ng salita ng Diyos, dapat yun lang ang pupusan nila, yung source, galing lahat sa Diyos. Pero kahit yung galing sa salit-saling sabi ng mga matanda, mga pamahiin, isinasama pa sa aral. Tama ba ituro sa mga bata? Yung mga pamahiin ng magulang na bawal ika nga magwalis na gabi. Bawal magwalis pag may nakaburol. Hindi ba ka? Bawal maligo ng gabi. Dapat pa bang ituro yan? Kung titingnan natin dito, hindi po yan mula sa Diyos. Kaya ngayon, titingnan natin ano ang source o pinanggagalingan ng turo kaya kung dapat pa ba natin ipagod sa ating kapwa. Kung ang ating dakilang Panginoon, hinayaan niya lang yung hindi naghugas ng kamay, ibig sabihin, pwede pala.
na kumain na hindi maghugas ng kamay. Hindi hinatulan yun ng ating dakilang Panginoon. Dahil tumitingin ang ating dakilang Panginoon sa tunay na kalagayan ng tao na kaya niyang mabuhay na may kasama siyang bad bacteria o good bacteria. Kayang mabuhay ng tao. Maliban na lang kung susubok ka siguro ng lason, siguro pwede ikapahamak yan. Hindi lang naman naghugas. Maliban siguro kung halimbawa galing ka sa bukid, nag-spray ka, kumain ka ng tinapay, pero matutuyo din naman niya. Dahil alam naman natin na hindi tayo ikapahamak ng Diyos. Ano ba sabi nito? Nilisan ninyo ang utos ng Diyos at inyong pinanghawakan ang salit-saling sabi ng mga tao. Kaya po ang nangyari, may basic na aral ang Diyos. Ang ginawa, binaliwala nila yun, nilisregard, pinalitan nila ng mga bagong aral na mula na sa mga salit-saling sabi ng matatanda. Kaya kung titingnan natin, hindi na mula sa Diyos ang mga tinuturo. At sinabi niya sa kanila, totoong itinatakwil ninyo ang utos ng Diyos upang maganap ninyo ang inyong mga salit-saling sabi. Sapagkat sinabi ni Moses, igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina, at ang manungayo sa ama o sa ina ay mamamatay siyang walang pagsala. Sabi dito na mula kay Moses, igalang mo ang iyong ama at ina. Ito po ang unang utos sa mga tao na may kasamang pangako. Sabi, isipin mo ang iyong ama at ina. Ito ang unang utos na may pangako. Upang mabuhay ka ng malaon sa lupa, upang mabuhay kang mabuti sa lupa. Ibig sabihin, ang pagrespeto para sa magulang, hindi lang yung paggalang na sinasabing po at opo, kundi pagpapahalaga na sinasabi ng magulang, ang reward po pala niyan, mahabang buhay at mabuting buhay. Ngayon, kapag hindi nagrespeto sa magulang, o nagpahalaga sa sinasabi ng magulang, sabi nito, ang manungayaw sa ama o sa ina ay mamatay siyang walang pagsala. Yun ang utos ng Diyos. Kinakailangan patayin ang walang respeto sa magulang. Sapagkat kasama yun sa 10 utos na kinakailangan ng mga bata na irespeto ang mga magulang. Pero anong ginagawa? Hinahayaan na, kinukonsinti. Hindi ba marami ng mga batas ngayon? Pinapayagan ng Diyos na paluin ng magulang ang bata. Pero anong ginawa? Bawal ng saktan ang mga bata. Ipinibilanggo na yung magulang. Tingnan mo nga naman yung pagkakagawa ng mga bata. Salit-saling sabi ng matatanda, hindi man ipinapatupad sa atin. Pero yung aral mula sa Diyos na dapat sana ang tao mabuhay, lumaki sa palo. Dapat hindi kukonsinti ng magulang kapag ang bata ay gumagawa ng kamalian. At hindi na nagre-respeto sa magulang kung sumusunod sa sinasabi ng magulang, kinakailangan ko. Yun ay mabigat sa harapan ng Diyos na sasabihin, mamatay siyang walang pagsala. Dahil hindi po yan nakalulunod sa Diyos. Ngayon anong sabi dito? Dapat po sinasabi ninyo, kung sabihin ng isang tao sa kanyang ama o kanyang ina, yung mangyari, pakinabangin mo sa akin ay turban na makatuwid bagahain ko sa Diyos. Lahat ng pakinabangin, halimbawa sabihin ng anak, lahat ng pakinabangin mo sa akin, ibigay mo na sa Diyos. Tama ba yun? Nasasabihin ng anak sa kanyang magulang? Hindi po. Kundi dapat magkaroon ng anak ng utang na loob sa magulang dahil sa pagpapalaki na kahit mula pa ng bata ayaw madapuan ng lamok. Hindi hinahayaang magutom na umiyak lamang ng kunti agad niyang niyayapos at pinapahalagahan na buhay. Pag tumaas lang ng kunti ang temperatura agad ng nilulunasan. Hindi po yan mapapansin ng mga anak. Pero nang lumaki na dahil sa influensya, ang nangyayari po niyan, palaban na yung anak sa kanilang mga magulang at palasagot na.
Kaya po, kung titingnan natin dito, yan ay mula lahat sa saling-saling sabi ng matatanda. Mula sa kasamaan na hindi na nagre-respeto. Dahil kung sa Diyos, ang manungayaw lang sa ama at ina, kinakailangang patayin. Dahil karumal-dumal sa Diyos ang bata o anak na walang respeto sa magulang. Hindi po yan nakalulugod sa Diyos. Ano pa sabi nito? Hindi ba ninyo, hindi na ninyo siya pinabayaang gumawa ng anuman na ukol sa kanyang ama o sa kanyang ina? Naniniwawa ng kabuluhan ang salita ng Diyos na inyong salit-saling sabi na inyong itinuturo at nagsigawa kayo ng ibang maraming bagay na kawanis nito. Kaya po, napakabigat ng kasalanan ng mga iskriba at mga pariseyo. Dahil po, nililim lang nila ang tao na sa halip ituro yung mga kautusan ng Diyos para ihatid sa mga tao, mapakinggan ng mga tao. Gumagawa sila ng sarili nilang mga kautusan. Na iyon ang itinuturo sa mga tao, na nililim lang ang mga tao. Kaya po, dapat po, hahanapin natin kapag tayo po ay nakakarinig ng aral o salita ng Diyos. Uuriin natin kung yung source ba niyan mula sa kasulatan, yan po ay salita ng Diyos. Kung yan ba ay invento lamang o lika, opinion lang ng isang tao, hindi po yan salita ng Diyos. Marahil yan mula sa ideya lamang o salit-saling sabi ng matatanda. Kaya po, ang tunay na aral na mula sa Diyos, nababasa, nakikita, at naririnig natin na ipinangangaral sa mga palapindigan. Pero saling sabi ng matatanda, wala sa kasam, yan ay miksamang kathaan upang sa ganon, linlangin ang mga al na hindi mula sa banal na kasulatan, hindi mula sa Diyos, kundi galing lamang sa mga haka ng masasamang puso at saling sabi ng matatanda. Siguro hanggang dyan na lang ang pakikibahagi natin sa oras nito. Salamat po sa Diyos at anuman po ang ating mga karaingan, kahilingan sa Diyos, idulog po natin sa Kanya at hindi natin nagabayan tayo, pagpabayan at subaybayan sa lahat ng oras ng ating buhay. At ipagkalog sa atin ang kagalingan ng ating lahat na karamdaman. Salamat at isang magandang hapon sa ating